President Sara Duterte, mga kababayan ko, makinig po kayo mabuti. Plano ng ilantad ang mga dumekwat ng confidential fund. Uy, mako mga kababayan ko ha. Medyo matindi-tindi to mga kapatid ha. Mga dumekwat ng confidential fund plano ng ilantad ni Sara Duterte. Aba, bakit ngayon lang? Bakit ngayon mo lang ginawa yan? Bakit ngayon mo lang ini-insist yan? Kung kailan nagkandalabo-yabo na. At ang isa pa sa mga pinakamatindi niyang pahayag dito mga kababayan ko, meron palang mga confidential fund expert na mga abogado. Wow! Aba, pag-usapan natin yan mga kababayan ko. At dito sa channel natin, but before that mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy movements na ginagawa natin. Ito ang mainit na balita ni Buday tungkol sa confidential fund. Panoorin natin to mga kababayan ko. Matapos ang mga pagtangging sumagot sa Kamara noon, magpaliwanag na sa unang pagkakataon si Vice President Sara Duterte kaugnay ng pangalan ng ilang nakatanggap umano ng kanyang confidential funds. Aray! Ni Mary Grace Piatos. Ayan pa, pangalanan na ni Buday mga kababayan. Anya, idedetalye yan ng mga eksperto sa impeachment trial kung matuloy. Ang sulyap sa kanyang magiging depensa sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Alright. Mary Grace Piatos, Mickey Mango, at Mary Grace Piatos, Mickey Mango, Xiaomi 8. Xiaomi 8. Yan yung mga pangalan tumatak ng mga matitinding kumuha ng pera ng taong bayan. Tapos, ang pangalan, non-existing, hindi tao. Ilan lang yan sa mga nakatanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President o ng Department of Education na nang suriin ng Philippine Statistics Authority, lumabas na wala silang anumang record. Ayan. Ito ito sa totoo lang Sa totoo lang, walang kawala dito si Buday mga kababayan ko Walang kawala dito si Buday because kitang-kita ng taong bayan that there is no record, there is no death certificate, there is no birth certificate ng mga tao, si Xiaomi 8, Kokoy Villamin, Mary Grace Piatos, mga kababayan ko, wala. Sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, maraming piatos sa Davao. Maraming piatos sa Davao. Oo, mga nagmamayari ng lupa, mga piatos. Mga piatos. Ngayon naman, sabi ni Buday, mga kababayan ko, handa na daw siya ilantad kung sino-sino daw ito at ipapakilala daw ito ng mga impeachment expert. Maloko nyo ang batas pero di nyo maloloko Pilipino. Mga kababayan ko. Sige, tuloy natin ang mga palusot mga kababayan. Pa-birth, marriage, o death certificate. Ngayon, sa unang pagkakataon, nagsalita si Vice President Sara Duterte tungkol sa issue. Ito very well addressed during trial, but let me just say this, I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact, all the pronouncements. No. Alam mo, pinakadabas ito, humarap ka sa trial. Ganun lang kadali yun. Hindi. Alam mo, tawang-tawa ako dito, sa totoo lang. Bakit ngayon ka lang nagsasalita ng ganyan? Sa totoo lang, mga kababayan ko, ha? Sabi dito, dami ng dahilan, nabigyan ng kakampi, magnanakaw. Sinungaling, magnanakaw. Ako, nagalit na si Ma'am Jane Mendoza. Literally, mga kababayan ko. Kasi ngayon ka lang nagsasalita ng ito kung kailang umabot na sa trial, mga kababayan ko. And kailangan mo ng mga impeachment trial expert to explain sino tong mga to, mga kababayan ko. We know na abogado yan. Nakapanig sa'yo yan. Lahat ng anggulo, lahat ng batas, lulusutan yan. Mga kababayan ko, makadaan lang. Pero I'm telling you this, Vice President, dadaan kayo sa butas ng karayom para malusutan yan. At kung makalusot kayo sa Senado, di naman kayo makakalusot sa mata ng taong bayan. Tuloy! The members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names, because there are rules in intelligence operations. Papasok nila ngayon yung ruling ng intelligence operation. Ayan na, mga kababayan ko.
Papasok nila yung ruling. And you already heard some of intelligence people who work in intelligence say that the alias. Okay. Niliwanag niya. Booking siya dito. Alias lang pala ang pangalan. Ang paggamit pala ng alias sa confidential fund ay legal, mga kababayan ko. Wow! Sa bibig niya na nanggaling mga kababayan ko. Literally, mga kapatid, ang paggamit ng alias ay legal sa pagkulimbat ng confidential fund. Ngayon, ang tanong ko dito, bakit walang record, mga kababayan ko, si Mary Grace Piatos sa PSA record? Kasi mga kababayan ko, sige, sabihin natin, alias pala si Mary Grace Piatos. Existing pala yun. Mga kababayan ko, palayaw mo pala, alias mo pala yan. Oy, Mary Grace Piatos! Kokoy Villamin! Diba? Ang lupit pala nitong kulimbatan na to sa gobyerno. Mga kababayan ko. Tuloy. Are often used in intelligence operations. May mga House impeachment prosecutor na nagsabing kahit pinapayagan ang paggamit ng alias, kailangang patunayang may totoong tao sa likod nito. Correct, mga kababayan ko. Sabi ng bise, maghaharap sila ng mga resource person kaugnay nito. Maghahanap ka ng resource person para dito to protect your integrity? Ano ba naman yan? Alam mo, takot na takot lang kayo maumpisahan yung trial eh. Sa totoo lang, nanginginig kayo. Diba? Nanginginig kayo. That can be discussed during the trial, ma'am. I do not want to elaborate on intelligence operations. We have an intelligence expert. Kailangan pa talaga na magsumbong ka sa intelligence expert para malusutan mo yung pagkulimbat nyo ng pera. Alam mo, sa totoo lang wala kayong kawala dun eh. Sabi ko nga, di ba, sino si Mary Grace Piatos, sino si Kokoy Villamin? Bakit no mga pagdinig, hindi mo pa hinarap para matapos yan? At ngayon, mga kababayan ko, nagsasabi siya, kailangan niyang dumulog sa mga intelligence expert, intelligence confidential fund expert, na mga lawyer, mga kababayan ko, upang may maiharap sila na pangalan ay Xiaomi 8. At may pangalan na Kokoy Villamin, mga kababayan ko. Ang galing naman, mga kababayan ko, no? Makalusot lang dun sa problema. On our side, two actually, who will be our resource persons. Mm-hmm. So, let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. Nako, dapat doon mo pa ginawa! Pag walang trial, saka ko sasabihin kung sino-sino sila. Ba't hindi mo mailabas ngayon? Diba? Nakaka-high blood naman to si Buday. Ano, pa-victim? Inantay mo munang bugbugin ka ng bugbugin sa social media, saka ka magpapakilala. Ito si Xiaomi 8, ito si Mary Grace Piatos, ito si Piatos ang kumuha ng 125 million confidential fund. Kumuha rin ng 25 million to si Xiaomi 8. Ganon. Di ba? Umattend ka naman ng public hearing noon, di ba? Ng Quad Committee. Tinanong ka doon. Di ba? Tinanong ka doon. Diba? Tinanong ka doon. Ba't hindi mo mailabas si Xiaomi 8 tsaka si Mary Grace Piatos? Pagkakataon mo na yun para matapos ang lahat. Bakit ngayon pa? Diba? Bakit ngayon ka pa maglalabas ng ganyan kung kailan ipit ka na, corner ka na? Wala ka na lulusutan na kaibigan. Diba? Ngayon maglalabas ka ng ganyan na, may ganito. Natural, susumbong ka sa abogado mo. Yung abogado mo, pagtatakpang ka, gagawa ng kasinungalingan para makalusot yung kliyente. Yun ang trabaho ng abogado. Tama? Tuloy. Resource persons. So, let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. Ikinatuwa ng isang House impeachment prosecutor ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Maganda raw talaga kung maipaliliwanag ang mga nangyari. Correct, di ba?
Hindi na raw sana humaba ang issue kung nasagot na ito ng bise nang dinidinig pa ito ng Kamara noong 19th Congress. Yan ang sinasabi ko. Inantay mo ba mag-20th Congress para makalusot kayo, magamit nyo pa yun? Kaso bigo kayo, Martin Romualdez pa rin ng House Speaker. Tuloy ang impeachment, mga kababayan. Matatanda ang dumalo si Duterte sa mga pagdinig ng Kamara noong una. No? Tumanggi itong sagutin ng mga tanong at kalaunan ay hindi na rin sumipot. Anong committee hearing, pinaliwanag na nila at hindi na humaba ng ganito yung issue tungkol sa confidential fund. Correct. Tama si Congressman Joel Chua. Sana hindi niya pinahaba ng ganito para nang sa ganun, wala nang what we call this, wala nang etcheburete, di na tayo umabot sa Senate. Sana doon pa lang pinakita niya na. Yan ang sinasabi ko eh. Sinasabi ko pag tinatarantado tayo eh. Biro mo, ngayon ka pa magpapaliwanag, sasabihin mo, ilalabas ko yung mga kumuha ng confidential fund. Kapag walang hearing, ganyan. Ano to, bata? Inuuto mo ba kaming taong bayan? Alam mo, pambata yung argumentong ganun, mga kababayan ko. Kaya kasi narinig ko to sa misa, sa balita, sa media. Sabi ko, nagiinit ako dito. Sabi ko, tuwang-tuwa kayo dito. Sabi ko, oh my God! Sabi ko, tuwang-tuwa kayo sa mga tao nagsasalita ng ganyan. Tuwang-tuwa kayo sa mga taong nagsasabi sa inyo ng ganyan. Pinapaikot-ikot tayong mga Pilipino. Hindi pa sagutin nung Quad Committee pa. Kaya niya nang iharap doon, mga kababayan ko. Hindi yung pagtatakpan mo yung sarili mo in the last minute, kung alam mo kung saan ka masusukol, ayaw mo pa rin umamin, gagawa ka pa ng dahilan at magtatago ka sa likod ng mga napakaraming abogado upang pagtakpan ng pangungulimbat ng pera. Yan ang pinakamasakit doon. Ito ba yung Pilipinas? Budol. Mga kababayan. Budol. Lantaran na to. Hindi na tama yun. Tapos gusto nyo pang maging presidente sa 2020. Anong gagawin nito? Sa bansa natin. Ano maitutulong nito sa bansa natin? Kung ayaw palitan ng constitution, anti-constitution, mga kababayan ko, tapos gusto nyo pa iupo ng presidente? Diyos ko po. Alam mo, masasabi ko, tanga ang Pilipino kapag binoto nyo pa to sa 2028. Hindi, sigurado ako dito. Hindi dapat manalo yan. Maawa kayo sa taong bayan. Kung dito pa lang, lantaran na tayo niloloko. Alam mo, panloloko na sa taong bayan to eh. Bakit? Tumanang-tumangan ka na ng Quadcom. Pwede mo naman ipakita, ipresenta kung sino-sino kumuha ng confidential fund. Bakit gayon pa? Bakit gayon ka pa magsasalita, buday? Di ba? Bakit gayon pa? Kung kailan wala ka ng lulusutan na butas. Kasi kaliwat kanan eh, mapagilid, mapakanan, mapagitna, mapataas, mapababa. Lahat sa'yo nakatutok ang ebidensya. Hindi ka na makagalaw. Di ba? Sino na lang bumabakod sa'yo? Yung mga kaalyado mong senador. Di ba? Diyos ko. Alam nyo. Lalabas ang taong bayan. Maniwala kayo sa akin. Lalabas ang taong bayan. So why only now? Diba? Even Congressman Joel Chua said, why only now? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang nahanda ka ng ilantad yung mga kumuha ng confidential fund? Kung kaya mo naman ilantad yung mga yan nung panahon nung panahon ng trial sa Quadcom. It means may pinoprotektahan ka. Alam mo, sa totoo lang magiging katatawanan ngayon kapag nilabas mo yung magiging katatawanan na lang ngayon yung pag nilabas mo yung sinasabi mo na anong tawag ito? Magiging katatawanan siya dito kapag nilabas nila yung Mary Grace Piatos. Wala maniniwala. Ito si Mary Grace Piatos. Kaya harap niyong ganon. Wala maniniwala. Kasi dapat noon pa nilabas nyo na.
Kagaya ng pulburon. Sabi ni Maharlika, may pulburon video si Bongbong Marcos. Ba't sinasabi niya, pinatagal ng isang taon, ginatasan niya yung taong bayan sa kwento. Late na nilabas. Wala, blanco, naging AI lang. Diba? Sunog. Wala mailabas eh. Ngayon mga kababayan ko, gagawa sila ng pangalan na Mary Grace Piatos na alias. Mga kababayan ko. Mga kababayan ko, para mapatunayan na wala siyang sala. Parang ganito lang yan. Erap Estrada during that time, Jose Velarde account. Kung ano nangyari kay Erap, mga kababayan ko, may posibilidad na mangyari sa kanya sa mga hinaharap. Diba? Mga kababayan ko? Sabi pa dito, mga kababayan ko, magpresidente, magbubudol ulit, mamamayagpag ulit ang kanilang kaalyado, nakakulong at mga pro-China. Sabi ng mga kaibigan natin, kung si Sara Confidential Fund ni Inday Lustay ang presidente, nako, nag-aral tayo ng Chinese. Wala talaga siyang lusot dito. What I mean is talagang hindi siya palulusutin dito para sa akin. But anyway, mga kababayan ko, pinauubaya ko na to sa taong bayan because dapat ang taong bayan ang siyang lumiti sa tumusga na dito. Hindi na po tayo. Mga kababayan ko. Tayo, tagahatid lang ng tayo mensahero lamang dito, mga kababayan ko, upang ipaalam sa taong bayan. Mga kapatid, ang dapat malaman ng taong bayan patungkol dito sa issue ng confidential fund. Matagal na natin pinag-uusapan to and nagpo-push tayo na maumpisa ng impeachment trial. But we need to wait the 20th Congress, mga kababayan ko. That is the tactical delay ng Senado. But pinaliwanag ko sa inyo yung one of the strategy of Escudero kung bakit, mga kababayan ko, pinakita ko sa inyo yung visual ko and I know na 80% ng sinabi ko ay mangyayari anumang araw mula ngayon, mga kababayan. But again, mga kababayan ko, hindi nauubra yung mga palusot ng vice-presidente natin. Mga kababayan ko, hindi nauubra ang kanyang palusot. Kahit anong tago mo, kahit anong sabi mo, kahit anong diin mo, kahit anong puwersa mo, na lusutan ng lusutan sa haba ng panahon, tandaan nyo po ito, mananagot po kayo sa taong bayan. At dapat kung kayo po dapat managot sa taong bayan, darating po tayo sa tamang korte upang ipaliwanag nyo po ang inyong sentimento at inyong panig. Ngunit, mga kababayan ko, hanggat hindi mo nasasagot kung sino ang mga kumuha ng confidential fund mo, mananatili pa rin sa isipan ng tao na ikaw mismo ang nagbulsa ng milyong pisong pera na pinagkatiwala sa iyo ng taong bayan upang gamitin sa tama. Mga kababayan, my dear Filipino people, hindi ho masama ang questionin natin sila. Hindi ho masama ang magtanong ho sa kanila. Hindi ho masama ang batikusin sila kapag meron ho tayo nakikitang mali. Why I'm saying this sa aking mga taga-suporta? Sa aking mga subscribers? The reason kung bakit? Because we are the taxpayer. Trabahador natin sila. Tayo ang nagpapasahod sa kanila. Karapatan natin, mga kababayan kong, questionin saan napunta ang pondo at pera ng taong bayan, sino-sinong mga tao ito, bakit hindi mo maipaliwanag at saan nyo pinapunta ang pera namin. Which is dapat gamitin sa pondo para sa taong bayan. Yan po ang pinakamasakit na katotohanan sa Pilipinas. Mga kababayan, if ako tatanungin ninyo, mga kapatid, bubuwagin ko ang confidential fund ng gobyerno. Kapag hindi marunong gumamit ang isang opisyal ng bansa natin, tanggalan ng confidential fund. Dapat ang may confidential fund lang, presidente. Bakit? Mga kababayan ko, mas maraming trabaho yung presidente kaysa sa vice-presidente. Mga kababayan, yung vice, ang trabaho lang yan, mga kababayan ko, humaligi sa Pangulo kapag may nangyaring masama sa presidente. Diba? Mga kababayan ko,
dapat walang confidential fund ang OBP kahit kailan. Hindi na dapat binibigyan yan, mga kababayan. Tandaan nyo itong sinabi ko. Dapat walang confidential fund sa bansa natin ang OBP, mga kababayan ko. Dahil ang trabaho lang yan, humaligi sa presidente kung sakaling may mangyari sa kanya, mga kababayan ko. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy TV na ginagawa natin. Huwag mo nga kalimutan mag-comment down below, mga kababayan ko.